Sa puntong ito, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isa sa mga tinanggalan ng committee chairmanship sa Kamara dahil sa pagboto laban sa death penalty bill. Magandang umaga po, Representative Tino. Ay, magandang umaga, Kara. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Sir, ano po ang reaksyon ng Makabayan Bloc sa naging balasahan sa Kamara kagabi? Totoo po ba yung sinabi ni Congressman Fariñas na kayo po, bago pa itong balasahan na ito ay naabisuhan, natatanggalan kayo ng committee chairmanship? Totoo naman po. Way before, pinahayag na ni Speaker Alvarez yung magiging patakaran, di ba? Natatanggalin nga raw yung mga chair na boboto ng no. Tapos, before the session last night, ay, or basta before binasa yung, formally declare vacant yung positions namin, ay inabisuhan kami na mangyayari ngayon. Mm-hmm. Alright. Ano po ang reaksyon ng Makabayan Bloc dito? Well, of course, tinuturing natin na bahagi ng pang railroad essentially, no, yung banta na kinary out kagabi, natanggalan ng posisyon yung mga magnuno para makuha yung approval sa death penalty bill. Hindi naging madali para sa House leadership na makuha yung approval nito, no. If you remember, originally 21 yung offenses na dapat punishable ng kamatayan sa original proposal, pero kinailangang i-water down at gawing 4 na lamang na drug-related offenses. Right. Dahil nga kahit sa supermajority ay marami yung tubututol. Tapos kinailangan din nga yung banta na rin. So, in other words, indikasyon talaga na kailangan gamitin ng House leadership yung mga ganitong pamamaraan para makuha yung majority vote na nakita natin nung nakaraang linggo. Okay. So, sa kabila nitong pangyayaring ito, kayo po ba ay nananatili pa rin kaalyado ng administrasyon? At least in the House? Well, as of now, we are still part of the supermajority. However, dahil nga total naka-break naman ngayon, ang kaisa namin sa Makabayan, pag-aaralan natin muli yung sitwasyon, hindi lang sa loob ng Kamara, kundi yung general picture, no, yung big picture, yung sitwasyon ngayon, consider natin halimbawa yung other legislative priorities ng Duterte administration sa kasalukuyan. Okay. And that includes, for example, yung lowering of age of criminal responsibility to 9 years old. Nandun din yung comprehensive tax reform proposal na magpapataw ng excise tax sa yung mga produkto langis, dating wala, no? Diesel, kerosene, LPG, magpapataw ng VAT sa mga produkto na dati exempted, produkto serbisyo na dati exempted. So we will have to take all of these developments into consideration. Tapos siguro by the time bumalik uli kami sa session sa Mayo, may kalinawan o kapasyahan kami kung how to move forward. Okay. So right now you are still part of the supermajority, pero are you saying that may posibilidad na kumalas kayo sa supermajority eventually? Hello, sorry. Yeah. Ang sabi ninyo po, sir, sa ngayon kayo po ay parte pa rin ng supermajority, pero sabi niyo you're thinking about this. Paki-elaborate lang, sir. What do you mean? May posibilidad ba na kumalas kayo sa supermajority? Sabi ko, pag-aaralan natin kung mas mainam pa na manatili sa supermajority or
Yes, sir. Alright, mga kapuso, babalikan po natin maya-maya lamang si Representative Pino